ka pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop,
bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandama na mayroon ng aso tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala, felt good. Galalala, felt good. Ang bango ng sampayan. Tara na at sayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Galalala, felt good. Galalala, felt good. Ang bango ng sampayan. Tara na at sayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
radio program host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match sa entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras po natin, 17 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? Mainit pa rin po sa labas, ha? Ayan. Happy Wednesday morning, simbang baklaran tayo. It's June 3, 2026 na po. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Uy, wag kayong pupunta dyan sa may area ng Beto Cruz, ha, papuntang TAF and traffic. Andiyan pa presidente? Sabi naman nandun daw presidente eh. Ayan. Hi, good morning sa aking buti na lang. Nakalusot-lusot si Kuya Monching San Jose ng Santa Maria, Laguna. Sabi ka, Santa Maria, Bulacan. Hi, Kuya Monching! Oo, naka-RH siya ngayon eh. Thank you po. Ayan, sa paghanap ng mabilis na daan. Oo, lumipad kami. Anyway, mga kaibigan, meron pa rin po tayong mga pasyente. Sikapin nating matulungan ngayon pong Happy Wednesday morning. At syempre, ang kick-off po ng Brigada Eskwela
lalong-lalo na po dyan sa may area ng Villamor Air Base Elementary School. Oo, mukhang ano yata yan buong schools division, no? School division ng Pasay. Oo, okay. Mga kaibigan, ngayong umagang ito, maswerte tayo at makakausap natin ang ating partner natin to kasi pag meron tayong mga referral sa Ospital ng Maynila, nandyan siya lagi. Oo, di ba? So mga kaibigan, ang director po ng Manila Health Department, director ba? Siya po ngayon ng City Health, no? Department, siya po ng Maynila, ng buong Maynila. At the same time, siya ang director ng Ospital ng Maynila, ang kanyang concurrent position. Wala iba kundi si Dr. Grace Padilla. Doc, good morning. Magandang umaga. Hi, Mami. Good morning sa inyong lahat at lahat ng nakikinig sa inyo. Good morning. Good morning. Ako, sasamantalahin ko na, Doc. Alam ko, sunod-sunod ang schedule mo ngayon. Kaya, eto na. Anyway, meron po kayong Ligtas Tigdas campaign at syempre ang inyong newly renovated emergency room ng Ospital ng Maynila Medical Center. Baka good news yan na, Director. Yes, good opportunity to para sa City of Manila. Ang Department of Health natin ay naglunsad ng Ligtas Tigdas program natin simula June 1 to June 30. So, umiikot po tayo ngayon para magbigay ng bakuna para sa tigdas. Kasama po dyan ang vitamin A supplementation, yung patak sa mga bata. O sa mga batang 6 months hanggang 59 months. So, nananawagan tayo sa mga magulang, sa mga bata na idalhin po ang ating mga anak sa malapit na health center at sa iba't ibang fixed points sa ating barangay. Oho. So, ibig sabihin, ito po ay nagsimula na? Yes, at natutuwa po tayo sa turnout ng City of Manila. Marami na po kami na-cover, no? So, patuloy pa po kayong pumunta sa ating mga barangay at saka even yung mga malls and Manila Zoo ay meron po tayong bakunahan dyan. Oho, naku, wag na silang matakot, di ba? Dapat ngayon wala na ang takot sa bakuna. Opo, ito po ba yung tigdas na to ay preventable disease natin. So, kailangan talaga mabakunahan ng mga bata kasi kung sila ay makakuha ng tigdas ay pwedeng yung mata nila manlalabo, plus yung may mga neurologic symptoms tayong inaasahan in a long term. So, importante po na mabakunahan sila. Yun, sinabi niyo na rin lang naman, napakahalaga po niyan at alisin na yung takot sa bakuna, di po ba? Pero yung bang supply ninyo niya sa bakuna sa mga health center po ng Maynila, sapat naman po at kumbaga talagang targeted na ninyo gaano karami yung mga dapat mabakunahan? Yes, po. Hindi lang po sa mga health center natin na public, no? Tinap na rin natin ang ating mga kaibigan sa mga private hospitals, mga pediatrician, para tulong-tulong po tayong ilabanan itong tigdas. Maganda naman ang turnover nila and binigyan namin sila ng, actually yung gamot ay galing sa Department of Health. Matagal na po itong ginagamit, 50 years na. So, ang safety nito ay talaga namang nandoon na. So, wala po tayong dapat ikatakot. Ayun, lalong-lalo na dun sa mga batang laging nasa labas, di ba, Director? Na laging nasa kalsada, di ba? Kailangan ay ligtas sila. Okay, pag-usapan natin, Doc, ang daming sana all. Sabi nila, meron kayong newly renovated emergency room. Ayan, ano bang mga bagong facility and of course improvements sa renovated emergency room ng Ospital ng Maynila? Opo, para sa health system ay talagang tutok na tutok ang ating yorme sa mga pagpapabago, pag-i-improve ng ating mga health centers. Kasama na dyan yung mga emergency room ng mga ospital. Inuna na nga natin ang ospital ng Sampaloc, no? Ngayon, emergency room naman ng ospital ng Maynila. Ayun, so ito na yun. And then of course, paano makakatulong ang bagong emergency room para mas mabilis yung serbisyo natin sa mga pasyente? Abang gaganda nito Oh yes, oo. Merong improvement sa flooring at saka yung sa
feeling kasi marami ng parang nag-aamag na doon dahil sa tulo, yun, no? So, ginagawa po natin nga, i-renovate natin at syempre, para maging safe din yung ating mga healthcare workers, maganda yung kanilang working environment at saka yung mga pasyente. No, mababawasan na siguro yung mga maiinit ang ulo sa emergency room. Alam mo naman emergency room. Yes. Para emergency talaga. Frontliners natin Opo. Kumpara po nung last time bago yung renovation, ilang pasyente na po ang kayang i-accommodate ng ER ng ospital ng Maynila Medical Center? Usually, ang capacity natin is 30. Pero pag talagang bugbugan or pag mataasan, umaabot kami ng 100 to 200. Dami. So, kailangan lang i-activate ang ating referral system as well as yung turnover ng ating mga pasyente para ma-admit. Opo. Ano pang mga bagong technology ninyo na idinagdag sa ER? Meron po ba? Yung ating angiogram, tuloy-tuloy po yun. At ngayon, dalawang angioplasty na kaming nagawa. Libre po yan, galing sa City of Manila. Ayun. Oho. And then of course, meron pa po kayong mga bago sa City Health Department, Dr. Grace? Yes, sa mga City Health nga ay meron kaming mga nire-renovate din ng mga health centers and then ini-improve natin mga equipments natin dyan. Okay? And sa programa naman, nandyan pa rin yung mga regular program natin na anti-rabies, tuloy-tuloy lang. Yung ating, tuloy-tuloy lang naman. Oho. Kasi pagka si Yormen nakaupo, daming aabangan na bago, Doc. Yes, ang daming bago. At lagi ka nandyan sa tabi ni Yorme dahil ang daming mga programa at proyekto ninyo, Dr. Grace. Yes, apo. Baka tuloy-tuloy lang po ang suporta. Opo, baka meron kayong mensahe sa mga Manileño, lalong-lalo na at syempre dun sa sistema po ng City Health para po sa iba't ibang mga serbisyo na kanila pong kailangan, ano ba yung mga dapat na ginagawa nila para nang sa ganun maintindihan din nila ang proseso. Yes, katuwang po nila ang Manila Health Department sa kanilang mga kalusugan, lalo higit sa pagpapabakuna ng mga bata, yung maternal child, yung mga prenatals natin, kasama po yan ang ating programa laban sa TB, HIV, at saka mga sexually transmitted disease ay dito rin po nyo makukuha sa Manila Health Department. And then sa sanitation, meron po kaming Division of Sanitation. And sa mga researchers po, pwede rin po. Marami pong nagre-research dito sa ating City of Manila. Ayan. Patuloy-tuloy lang po. Ayan, okay. Dr. Grace, meron pa daw, may nagpapatanong dito ang ospital ng Maynila po ba'y nangangailangan pa rin daw ng mga medical staff or any mga medical practitioners? Paano gagawin daw nila? Yes, meron pa po. Open naman po tayo, no? Dire-diretso rin po naman, lalo sa mga nurses po ang kailangan natin. Magtungo lang po sa Human Resource Department ng ating ospital. Ayan, may nagpapatanong kasi nakita yata nila, Doc, ang ganda ng bagong ospital ng Maynila. At syempre, marami pa kayo, no? Iba't ibang hospital na nasa Maynila. Nasa pangalaga ng Maynila. Maraming salamat, Doc. Thank you so much, Director. Paalala lang po sa mga nanay, magpabakuna na po tayo uli. Thank you po. Yes, thank you, Doc. Salamat. Ayan, may susunod pa kasing interview si Dr. Grace Padilla. Ayan. Anyway, mga kaibigan, ang Director ngayon ng Manila Health Department, ang City Health Department, Dr. Grace Padilla. Mga kaibigan, standby lang po dahil ang dami po nating bibigyang daan ngayong umagang ito, lalong-lalo na ang pakikibrigada eskwela sa iba't ibang eskwelahan ng DZRH Operation Tulong, iba't ibang teams ang kasama po ngayon ng mga eskwelahan, public schools ng DepEd para sa Brigada Eskwela. Nag-kick off po siya last Monday, tama? June 1. Babalik po tayo. Oras po natin 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Good
Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras po natin. 37 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. Ayan, batiin ko lang muna ha ang pamilya. Of course, eto talagang love na niya ang dada. Ang kanyang dadat na mimiss na. Anyway, yun po yung aming pumanaw na team leader ng DZRH Operation Tulong, ang Operation Tulong Matatag. Ayan, kundi si Ka Eddie Palay na nahimlay na po, no, dyan po sa kanilang bayan, sa Cuyo, Palawan. Pero nandito na sina Andrea Nicole Pulvera. Ayan, hi Andrea. Nakikinig daw yung kanilang office. Good morning! Nanonood pala. Ayan, magandang umaga and thank you. Ayan, mga kaibigan, ibabalik po din natin, yun pong ating libreng sakay. Ayan, malapit na para sa ating mga kababayan. Dyan po sa area ng Olongapo City at dyan po sa area ng Bataan. Bataan. Opo. Para po sa mga nag-aabang na dahil una po natin din yung ginawa, no? Last March po, April. So meron na po ulit tayong libreng sakay. Abangan po ninyo yan, ha? Ayan, kaya magandang umaga, lalo na po dyan po sa may area po ng 18th, at West Bahak-Bahak, Olongapo City. Ayan, magandang umaga po sa inyo dahil sa darating po na Lunes, yan po ay June 8. Tayo po ay maghahatid sa inyo ng Operation Tulong Libreng Sakay. Ayan, at syempre hatid po sa inyo yan ng Voitis Power. At ng DZRH. Libre ng inyong sakay kapag naabutan nyo po kami. Dyan po sa area na ating binanggit, sa Olongapo City, lalong-lalo na po sa area ng West Bahak-Bahak, Olongapo City. Dyan po sa kanilang terminal ng jeep. So abangan nyo po yan. Pag naabutan nyo kami, sa umaga po yan, sa araw po ng
Lunes, June 8, 2026. Kita-kita po tayo dyan, kita-kits sa ating pong mga mananakay, sa ating pong mga pasahero. At meron din po tayo dyan po sa lalawigan ng Bataan sa Mariveles. Abangan po ninyo yan, ang ating announcement. Anyway mga kaibigan, sa bahaging ito ng ating programa dito pa rin sa DZRH Operation Tulong, ay puntahan po natin ang ating pong mga kabrigada eskwela, sapagkat abala po ang ating iba't ibang team ng DZRH Operation Tulong para makiisa sa brigada eskwela ng mga iba't ibang paaralan, lalong-lalo na po of course mga public schools po ng Department of Education. So puntahan muna natin siguro ang team ni Justin Villegas ng Operation Tulong Masigasig, sapagkat buong schools division ay nag-kick off po ang Brigada Eskwela Success 2026 daw po, na ang tema bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Ayan, ang Division Brigada Eskwela 2026 kick-off po dito sa Pasay City. Alamin natin, nakaredy na ba si Justin Villegas? Justin, good morning! Justin, good morning! Yes, good morning, Ma'am May. Magandang umaga sa lahat sa pakinig natin. Kumusta ang kick-off ninyo diyan sa buong Pasay? Go ahead. Ang exact location ninyo, exact location. Nandito tayo, Ma'am, ngayon sa Villamor Air Base Elementary School. Maraming salamat po. Kung saan nagaganap, ongoing po rin po ang ating kick-off. Division Brigada Eskwela kick-off 2026. At medyo nawawala pa. Go ahead. Yes, Ma'am. Ma'am, tayo ngayon nandito at saksi tayo, maaga pa lang sinimulan ng programa nila dito sa Villamor Elementary School. Ang sumalubong sa kanila ay welcome back to school, di ba? Yes, ma'am. Welcome back to school, no? So, napakaganda ng kanilang programa. At kita naman natin, hanggang ngayon ay hindi pa natatapos yung programa. Paano nagsimula, Justin? Paano nagsimula ang kick-off? Anong ginawa ng iba't ibang schools? Tama ba na participant ngayong araw diyan sa Villamor Air Base? Yes, mami. Lahat po nung tinatawag nating 10 cluster, magmula sa elementary up to the high school na 10 cluster. Hindi natin mabanggitin mo sapagkat napakarami ng eskwelahan eh. So may mga nauna na nag-brigada eskwela, nag-jar cleaning, nagsasaayos, pintura, at ibang eskwelahan. Now, i-consolidate nila dito sa school natin, dito sa ating ilalagyan sa Villamor Air Base. At dito na isimulan na talaga yung programa, ang opening, at pagbibigay ng mga tinatawag nating brigada supply materials. Different. Galing po yun sa mga sponsor, mami, no? Ang mga school supplies, bag, paint, cleaning materials, yung mga resource materials, physical supplies, instructional materials. At the same time, dito po yung ating mga pamunuan ng Pasay. Dumating po dito, nagsalita rin po ang ating Congressman Honorable Antonio Calixto ng Pasay City, ang ating City Mayor Pasay City, Honorable Edelda Calixto Corubiano, at ang kasama nilang ating mga konsehal. Kung saan in-turn over yung ating mga binibigay na supply. Dami mga supply, Dami nating nakikitang mga kagamitan, may mga walis, di ba? Mga kompleto yan. Ano ba yan? Mga trash cans ba yan? Nakikita ko pa. Yan, marami. So marami po ito. Ito ay handog ng city government, tama ba, of Pasay? Yes, saka may mga ibang sponsor po sila na nagbigay para magamit po ng bawat eskwelahan. Mamaya po, i-distribute na po sa bawat eskwelahan kung tinatawag natin mga materials. Oo, at nakikita natin punong-puno ang Villamor Air Base Elementary School covered court sa Division Brigada Eskwela Kick-Off. Sobra, ma'am, umaapaw lahat ng principal, lahat ng teachers, lahat ng mga partners nandito, especially yung ating mga non-government at tinigan ng mga tupad. Nandito rin. Habang nagki-kick off ba yung programa, of course sa pamagitan ng programa kick off ng Brigada Eskwela Pasay, kasi buong division yan, meron na rin bang sabayang ginagawa ng mga paglilinis sa mga silid-aralan dyan sa Villamor Air Base ES?
Yes, ma'am. Sa bawat eskwelahan ng buong Pasay, ma'am, nasisimula na po sila dahil ang ibang mga nasa tupad at mga brigada eskwela teachers, DPTA, ay naiwan na po sa eskwelahan. Kanina po nag-ikot tayo, nakita po natin yung mga nasisimula na po talaga maglinis, ang mga brigada eskwela, mga teachers. At isa pa, ma'am, kasama po ang grupo ng Magbangis, ang ating President DZRH Operation Tulong Magbangis. Nasisimula na rin po silang sumuporta dito sa programa ng Brigada Eskwela na 2026. Ayan, oo nga bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman ng tema. Oo, hindi natin hindi sumasagot si Superintendent anong pangalan niyan? Dr. Joel Torrecampo, ang School Division Superintendent ng Pasay. I think nandyan siguro sa harap at ang tagsasalita, Justin. Ay, ongoing po kasi yung programa, nagtaturnover sila. Kasi entablado po si Dr. Torrecampo. Joel Torrecampo, ang ating superintendent. Oo. Okay, so tayo ay nakikiisa ha. At siguro tuloy-tuloy lang. Maya-maya babalikan ka namin, Justin. Yes, ma'am. Ito na ba? Andito na po si Dr. Ma'am. Katabi ko na po. Okay. Katabi mo na? Sige, go ahead. Pwede na natin makausap. Hi, Doc Joel. Magandang umaga po. Dok, magandang umaga po. Sa DZRH po. Good morning. Ay, good morning po. Ay, good morning, Dr. Torrecampo. Opo. So, kumusta po ang simula, ang kick-off ng Brigada Eskwela sa buong division po ng Pasay? Kasalukuyang nagpapatuloy po yung ating kick-off division Brigada Eskwela dito sa Pasay at iba. Dito pa rin ang ating mahal na Mayor Amy Calixto Rubiano, katuwang ang congressman at yung iba pa nating LGU at stakeholders sa Jesus. Ano po ba ang mga activity pag sinabi nating kick-off? I think you have yung programa and then habang ongoing na rin po yung mga pagsasaayos, paglilinis sa mga eskwelahan? Marami po programa tayo ngayon, buong linggo ito. At tatapagin yung ating tupat na bigay ng dole. Of course, may pagbigay po na ng school supplies ng ating LGU. Kasi iba't ibang yung ating private sector ay katuwang natin para dito. Yung mga construction, repair, halos patapos na yung sa atin, katuwang ng LGU para dito. May salamat din sa ating central office sa pamumuno natin secretary, kay Secretary Sani Angara, aming regional director si RD Andaya sa talagang maayos na Brigada Eskwela na ginaganap sa bawat division. Opo. Sa FTR. Opo. Dr. Torrecampo, ilang eskwelahan po ba ang sakop ng inyo pong schools division sa Pasay? Po tayo yung 29 na paaralan, pampublikong paaralan dito sa ating sa Pasay. At nakakatuwa na actually Monday pa ito ay nagtulong-tulong na sila at ang ating mga kaguruan doon na rin naman. So, maayos po at ready kami sa pasukan darating dahil yung mga repair naman ay ina-address natin sa ating na katuwang yung LGU at kasama na rin ating DepEd at yung ibang stakeholders natin. 29 na elementary schools, tama po, no, Dr. Torrecampo? Kasama na dyan ang public ng elementary and secondary school. Pati secondary school. So 29 sa inyo pong division at kaya napaghandaan nyo na po ba? Kasi tayo nagbibrigada, kasabay ng lagi ng brigada ang panahon ng tag-ulan. Napapaghandaan nyo na po ba iyan? Opo naman, ready naman po ito at ang ating LGU katuwang din dito sa disaster. Meron tayong coordination sa kanila kung ano man ang mga force majeure na darating. No? So, ready po tayo para dito. Ano po ba ang mga problema or mga concern na inyong naipaabot sa DepEd ngayong magsisimula na naman ang school year 2026-2027, Dr. Torrecampo? Common concern naman na nai-address yung enrollment natin, yung late enrollee. Tapos, yung ngayon kasi may bago tayong tinatawag na semester, no? Semester na yung ating pasukan. Dati nung quarter, 4 na semester grading period. Ngayon ito ay 3. Ito na lang, no? So, pero nakapaging na naman dito at na-brief na yung ating mga
eskwelahan at yung mga teachers at yung mga opisyalis natin ay na-brief na dito. Oo nga po. Parang narinig nga po namin yan, ano? From 4 gradings, magiging 3 na lang. At in-address daw po yan, ano? Ginawa yan para sa kapakanan ninyong mga guro. Tama po ba? So far dito sa Pasay, maayos ito na-brief ang ating mga kaguluhan dito. Bukod sa inaayos din natin professionally yung growth nila doon sa expansion ng career progression nila at yung promotion naman dito sa Pasay matuling din. At yung iba pa, matuling din yung mga resources at yung mga pangangailangan na i-update din natin sa atin. Oo, Dr. Torre Campos, sa inyo po bang palagay yung paglagay sa 3 gradings na lang or semester ay mas makabubuti para po sa lahat, even sa mga estudyante? Ito naman ay nag-aralan ng maigi at halos parehas lang naman yan ng apat na quarters at yung 3 quarters naman ito, trimester na ito ay eventually naman ay hinahati pa rin ito sa na tatatluhin lang. Pero parehas pa rin ito sa 4 quarters natin. So walang pagkakaiba ito. Aha. Parang ang main reason lang po ng paggawa niya na Dr. Torrecampo para mas maisaayos daw ng mga teacher. Tama po ba? Yung inyo pong mga aralin? Tama po yun at ito naman ay napaghandaan naman ng mga. Okay, maraming salamat po, Director. Dr. Torrecampo, thank you so much po. Maraming salamat. Pasalamat din ako kay Justice Villegas, yung inyong PCR reporter dito, kasama yung program director niyo si May Pinauhan po. Kayo po. Sorry. Salamat po sa inyo. Salamat po, Dr. Torrecampo. Salamat. Okay. Thank you. Okay. Justin? Yes, ma'am. Yan muna si Boss natin sa Division Brigada Eskwela. Ikot bayanihan sa paralan, nagkakain sa para sa kayong sir, Kalaman. Justin Villegas ng DZRS, magbangis. Una sa Pilipino, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Justin Villegas, ang ating Team Operation Tulong Magbangis. Nandyan po sa Villamor Air Base Elementary School sa Pasay. Mga kaibigan, babalik po tayo. Standby lang oras natin. Meron na lamang tayong 8 minuto, alas 11 na ng umaga. DZRH Operation Tulong. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal
radio program host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang tayong 2 minuto, alas 11 na ng umaga. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, Tindig Pilipinas, sinireklamo po sa Ombudsman sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at ang Senate Sergeant at Arms si Mau Aplasca dahil umano sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Alamin natin ang buong detalye, babalita sa atin ni RH5 Val Gonzalez. Val, go ahead. May kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice ang isinampa ng grupong Tindig Pilipinas laban sa anilay nagsabwatan para hayaang makatakas sa kamay ng International Criminal Court o ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang inireklamo ay itong sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pinangunahan ni na Tindig Pilipinas conveners Francis Joseph Aquino D. at Silvia Estrada Claudio, kasamang grupong manggagawat, pamilya ng mga biktima ng drug war o ng war on drugs nang maghain ng reklamo dito sa Office of the Ombudsman. Ayon sa reklamo, sa kabila ng umiiral na warrant of arrest ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Duterte, pinayagan umano ni na Cayetano, Padilla at Aplasca si De La Rosa na magtago at makaiwas sa loob ng Senado.
Iginiit ni Aquino D na walang sino man ang nakakahigit sa batas. Tahasan aniyang pagtataksil sa tiwala ng bayan ang paggamit ng pwesto para hadlangan ang legal na proseso at protektahan ang kakampi na tulad ni Senador De La Rosa. Nananawagan ng grupo sa ombudsman na magsagawa ng agaran at patas na investigasyon. Giit ng Tindig Pilipinas, hindi ito atake sa soberanya, kundi paninindigan para sa hustisya ng mga biktima ng war on drugs at ng kanilang mga pamilya. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Samantala, punta na tayo sa ombudsman, ha? Dahil ang ombudsman mismo magsasampa na rin ng panibagong kaso laban daw po sa ilang personalidad sa Bulacan na sangkot sa flood control scandal. Bukas daw po yan, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Alamin natin ang detalye, RH9, Tina Nolasco. Tina. Go ahead, Tina. Yes, Ms. May, bukas nakakasuhan ng Office of the Ombudsman sa Malolos Regional Trial Court ang panibagong mga personalidad sa Bulacan na nasasangkot sa flood control scandal. Ito ang inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyon na rin ang Matalahid Creek Pumping Station kasama ang Quezon City Local Government Unit ngayong araw. Ayon kay Dizon, malaking isda o big fish ang nakataklang basuhan bukas at bukas na rin nila ito papangalanan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Samantala, gun dealer naman ay nagsusupply ng armas sa mga politiko. Dinampot ng NBI. Alamin natin kung saan yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Arestado Miss May ang babaeng gun dealer na iligal umanong nagbebenta ng matataas na kalibre ng baril sa mga politiko na may pribadong armed group. Ayon sa National Group Investigation Counter-Terrorism Division, partikular na pinagbebentahan ng sospek ang mga politiko mula sa Central Mindanao, Sulu at Basilan. Pinusasan siya sa Makati Cinema Square matapos mag-alok ng hindi rehistrado high-powered, fully automatic long firearms nang hindi nanghihingi ng license to own and possess firearms sa kanyang mga customers doon. Sa target na gun store, sinibukan ng suspect na pagbentahan ng 1 milyong pisong halaga ng 4 na hindi rehistradong automatic rifle at 2 pistol na may important brand yung undercover agent ng NBI. Binitbit sa tanggapan ng Bureau yung babaeng suspect para sa inquest proceeding at para na rin sa standard booking procedure. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Idiniin ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, malaking banta sa seguridad ng ating mga kababayan yung iligal na bentahan ng hindi rehistradong mga armas kasabay ng pagsaludo sa mga operatibang nakalansag dito. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, mga kaibigan, kasabay po ng Pasay, meron din po tayong DZRH Operation Tulong Brigada Eskwela Bayanihan. No? Tayo po'y nakikiisa ikatlong araw na dyan po sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. At nariyan po ang ating Operation Tulong Matatag, no? Sa pamagitan po ng team ni ka Eddie Palay, the late ka Eddie Palay of course, pero nandyan ang ka Federico Manalidi. Ka-Feds, di ka na sumasagot. But anyway, mamaya po, alamin natin ang Brigada Eskwela ng ating Operation Tulong Matatag dyan po sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Kaya maraming salamat sa ating buong team na nakikiisa ngayon sa Brigada Eskwela 2026. Pansamantala po tayo magpapaalam. Sa bukas po ang ating pasyente, bibigyang daan natin ha, ang ating pasyenteng si Ernulfo Rio III. Ako naman po may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat EP, Wina Pearl, Billy Ray and RHTV. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.